Bumuntong hininga muna ang dalaga sa katuluyang pumasok sa unang silid-aralan ng unang section na kanyang tuturuan sa araw na ito ngayon. Naabutan niya ang mga estudyante niyang abala sa pakikipag-usap sa kanika nilang mga katabi. Good morning, class. For today's task, we'll check the assignment I've given you yesterday. Ani Hira sa kanyang mga estudyante, kaya narinig niya ang iba't ibang mga reklamo ng mga ito na ikinatawa niya. Ma'am, naiwan ko po yung notebook ko eh. Sagot ng isa niyang estudyanteng babae, kaya pinanliitan niya ito ng mga mata. Naiwan mo ang notebook mo? Ba't mo naman may iwan ang notebook mo? Tanong niya rito. Ma'am, ako po. Totoo talaga nakalimutan kong gawin kasi naging busy ako sa practice ng sayaw namin next week po eh. Di ba, laban namin sa ibang school? Pag-amin ng isa niyang estudyante na lalaki. Kaya naman wala siyang nagawa, kundi bumuntong hininga at tumango sa mga ito. Kung ganon, mukhang marami yata sa inyo hindi nakagawa ng assignment natin. Mga anak, naiintindihan ko naman na busy kayo sa buhay at sa bahay nyo. Alam ko rin na hindi lang iisang subject ang assignments nyo. Kaya pagbibigyan ko kayong lahat ngayon, okay? Dapat bukas, may maipapasa na kayo sa akin. Recorded yan. Paalala niya sa mga ito, kaya naman sabay-sabay silang nagpasalamat sa kanya. Ma'am, may tanong lang po pala kami. Nagtaas ng kamay si Darius, ang top 1 sa kanilang klase. Humarap naman siya doon at itinigil sandali ang pagsusulat sa whiteboard. Ano yun? Tumayo ito, kaya kumunot ang noo niya. Ma'am, hindi po ba unfair kung yung assignment na ginawa namin hindi mache-check ngayon? Unfair po yun sa mga gumawa, di ba? Dapat po may minus points sila, di ba? Tanong nito, kaya nakarinig na naman si Hira ng iba't ibang reklamo. Inilapag ng dalaga ang kanyang hawak na whiteboard marker, saka napabuntong hininga. Tama ka dyan, anak. Kaya para maging patas sa lahat, ang may minus points lang yung hindi talaga gumawa na assignment at hindi valid ang reason. Pero, para naman sa mga may valid reasons, wala kayong minus points. Sagot niya na sinang-ayunan naman ng lahat. Isang guro sa isang public school ng dalaga. 25 years old na siya at 2 taon nang nagtuturo. Mag-isa lamang din siyang naninirahan sa isang apartment na malapit lang din sa kung saan siya nagtuturo. Wala na rin kasi siyang mga magulang. Malayo naman ang loob ng mga kamag-anak niya sa kanya. Isa siyang mathematics teacher sa high school. Yun ang napili niyang subject dahil yun ang paborito niya. Madalas siyang tanungin ng kanyang mga kasamahang guro kung kailan niya binabalak mag-asawa. Halos lahat yata kasi ng mga kasamahan niya may mga asawa at anak na. Iilan lamang silang hindi pa kasal. Pero tila siya ang namumukod tangi na wala pa ring nobyo o manliligaw man lang. Alam mo, ma'am, kung may bagay man akong talagang pinagtataka, yun ay kung bakit hanggang ngayon wala ka pa ring nobyo. Ang ibig ko sabihin sa ganda mong yan, wala kang manliligaw kahit isa? Anang isa sa mga kasamahan niyang guro ng oras ng kanilang lunch break. Napatawa siya at napailing naman dito. Ma'am, maganda ang tingin mo sa akin? Mukhang malabo na yata yung mata mo. Oo, may mga manliligaw ako noong high school at college pero hindi ko sinagot. Naku, kung ano-ano mga natatanggap kong salita sa kanila na hindi ako maganda at kung ano-ano pa. Kaya hindi ako tumatanggap ng manliligaw eh. Natatawa niyang kwento sa kanyang mga kasamahan. Mukhang sila yata ang malalabo ang mga mata. Dahil sa paningin ko, ma'am, napakaganda mo talaga. Naririnig ko rin sa ibang co-teachers natin dito. Gandang-ganda talaga sila sa'yo. Kahit ikaw pa ang tumingin sa sarili mo sa salamin, ma'am eh. Napakaganda mo talaga. Sagot sa kanya na isang guro na naging kaibigan niya na rin. Kaya napailing na lamang siya rito. Nagpatuloy pa ang kwentuhan nila ng kaibigan hanggang sa matapos ang oras ng lahat ng kanyang klase. Gabi na, madilim na rin sa labas. 6:30 na,
Kaya naman naghahanda na siya at inililigpit na rin ang kanyang mga gamit. Ma'am, uuna na ako ha. Nandiyan na si Mister. Naghihintay na rin yung mga bata sa bahay eh. Paalam kay Hira ni Leia, isa ring kaibigan niyang guro. Tumango na lamang siya at nagpaalam na rin sa kaibigan, saka pinagpatuloy ang pag-aayos ng kanyang mga gamit. Inihiwalay niya ang ilan sa mga ito na balak niya ng itapon. Ngunit, may isang kahon na umagaw ng kanyang atensyon. Ngayon pa lamang niya ito nakita. Kulay pink ito at may ribbon sa ibabaw niya na siya namang ipinagtaka niya. Para sa akin ba to? Baka may nagkamali ng lagay. Wala sa sariling saad ng dalaga saka maingat na binuksan ang kahon. Kumunot ang noo niya nang makitang may laman itong kulay pink din na envelope. Nakapaloob doon ang isang pink na papel kung saan nakasulat ang pangalan niya at may isang mahabang mensahe. Dear Hira, hindi mo pa ako makikilala, pero darating ang araw na magkikita din tayong dalawa. Siguro sa ngayon, itong sulat ko na lang muna. Sapat na sa akin ang pagmasdan ka kahit nasa malayo. Huwag ka mag-alala. Kapag may lakas na ako ng loob, magpapakilala na rin ako sa'yo. Pero sa ngayon, ito munang sulat ang paraan ko para makapag-usap tayo. Maraming salamat, Hira. Masaya akong natupad mo ang pangarap mo maging isang guro. Congratulations. See you around. At siya nga rin pala, hindi ko alam kung makikilala mo pa ang sulat kamay ko. Sana rin. Malinaw ito sa pagkakabasa mo. Pasensya na kung wala akong masyadong nilagay na disenyo. Baka kasi hindi na magkasya ang mensahe ko para sa'yo. Muli, salamat. At mag-iingat ka rin palagi. Lalo na kapag pumapasok sa trabaho at umuwi. Nagmamahal, Mr. Architect. Ganon na lamang ang pagtataka ni Hira nang mabasa ang sulat na yon. Wala siyang ideya kung saan maaaring manggaling ang sulat na to. Wala rin naman siyang naaalala na may kaibigan siyang architect. At isa pa, wala rin siyang maalala na may pinagsabihan siya tungkol sa pangarap niya na maging isang guro. Maliban na lamang sa isa niyang kaibigan ng koleyo at kanyang mga magulang na pumanaw na. Baka nang titrip lang to. Kung sino ka man, sana last mo na to. Aniya? Saka itinabi muna ang pink na karton. Gustuhin mo niya itapon yun, tila mo'y pumipigil sa kanya. Maliban sa isang letter, wala na ring iba pang laman ng karton. Wala rin naman yung kasama. Hindi rin niya makilala ang sulat kamay sa letter na yon. Ang kaibigan din niya noong koleyo, na napagsabihin niya tungkol sa pangarap niya na maging isang guro, ay matagal na rin silang walang kontak sa isa't isa. Ang init! Inis na sambit ng dalaga nang nasa waiting shed na siya at naghihintay ng sasakyan na jeep. Halos lahat ng jeep na dumadaan ay puno na ng mga pasahero. May iba naman na maluwag nga, ngunit malayo naman ang kailangan niya lakarin para makarating sa apartment na tinutuluyan niya. Dahil mag-isa lang siya doon, hindi rin gaano malaki ang bayarin niya. Ngunit malungkot naman siya. Kaya't may mga gabi na hindi niya rin maiwasang umiyak dahil sa pag-iisa. Nang may bumusinang isang jeep, halos mapatalon si Hira sa gulat. At gano'n na lang ang tuwa niya nang makitang maluwag pa yon. At dahil wala rin namang nakaupo sa harap, pinili niyang doon na lamang umupo at mabilis niyang kinuha ang kanyang wallet at nagbilang ng barya saka inabot sa driver. Ngunit tinignan lamang yun ng lalaki. Libre na pamasahe mo, madam. Discounted ka ngayong araw. Anang jeepney driver sa kanya, kaya napakurap-kurap siya. Ha? Discounted? Bakit naman ako discounted ngayon, kuya? Isa pa malulugi kayo niyan. Baka wala pa kayong kitain kung di niyo ako pagbabayaran ng pamasahe ko. Pagdadahilan niya sa driver, dahilan para mapatingin ito sandali sa kanya at mabilis ding umiwas ng tingin. Lahat ng teachers na naging pasahero ko ngayong araw nilibre ko ng pamasahe, ma'am. Teachers Day bukas, hindi ba? Libre ko ang pamasahe na lahat ng teachers na magiging pasahero ko mula ngayong araw hanggang bukas. Kaya hindi niya na po kailangan pa magbayad. Paliwanag ng driver sa kanya, kaya unti-unti siyang tumango at ibinalik sa kanyang wallet ang barya
na dapat ay ibabayad niya. Ang gandang ideya naman ang naisip niyo, kuya. Alam niyo, sigurado ako marami ang matutuwa sa inyo dahil dyan. Pero kung makakaapekto naman yung sakita at kabuhayan niyo, hindi naman siguro kailangan na gawin niyo yun. Saad ni Hira sa driver na umiling naman at bahagyapang natawa. Ang first love at greatest love ko talaga, ma'am, ay isang guro din katulad niyo. Naalala ko noon na madalas siyang mamroblema sa pamasahe kapag pumapasok siya dahil kinukulang ang pera niya dahil sa dami ng kailangan niyang gastusan. Kaya kung minsan wala na siyang choice, naglalakad na lang siya pa uwi. Hindi siya nagsasabi sa akin dahil alam niya ililibre ko siya. Pagkukwento sa kanya ng driver, kaya kumunot ang kanyang noo. Bakit parang pareho kami ng kwento ng first love na sinasabi nito? Yun na lamang ang naitanong niya sa sarili dahil ang kwento ng driver ay pamilyar na pamilyar din sa kanya. Ang sabi ko sa kanya nun, ma'am, sa oras na maging isang teacher na siya at magkaroon kami ng trabaho dalawa, ililibre ko na siya ng pamasahe. Ngayon sa pagkakaalam ko, isa na nga siyang ganap na guro. Pumasa na siya sa licensure exam at bilang pagbawi rin at pagbabalik sa mga kasipagan ng bawat guro, naisip kong tuwing malapit ang Teacher's Day, libre ang pamasahe nila kapag sa jeep ko sila sumasakay. Dagdag pa ng driver, kaya naman mas kumunot pa ang noo niya. Bakit ba parang pareho kami ng kwento nito ni Kuyang Driver? Muli na naman niyang tanong sa sarili. Konti na lang, iisipin na niyang ang driver na ito ang naging kaibigan niya noong college. Parehong-pareho kasi ang kwento nito sa kwento niya noon sa kaibigan niya noong kolehiyo pa siya. Hindi niyo kailangan mag-alala, ma'am. Hindi maapektuhan ang kinikita ko. Wala rin naman akong asawa at anak. Kaya hindi rin gaanong malaki ang gastusin ko kaya sa tingin ko ayos lang na ganito ang ginagawa ko. Kayo ho ba, ma'am? May asawa at mga anak na rin ho ba kayo? Pagbabalik tanong naman ng driver kay Hira. Kaya napalingon siya rito. Marahang umiling ang dalaga. Wala pa akong asawa o kahit isang anak. Mag-isa lang din ako sa buhay at lalo naman sa bahay. Namayapan na yung mga magulang ko. Malayo din ang loob ng mga kamag-anak ko sa akin, kaya mag-isa na lang ako. Sagot naman niya, kaya napatango sa kanya ang driver. Hindi ba malungkot ang ganun, ma'am? Kasi hindi ba kapag mag-isa ka lang sa bahay mo, wala kang kausap, wala kang kakwentuhan, o nasasabihan ng tungkol sa araw mo? Hindi ba malungkot at boring ang ganun? Tanong pa muli ng driver sa kanya. Ngunit tipid siyang umiling. Nasanay na rin ho ako. Sinanay ko na ang sarili ko. Pero syempre, minsan, hindi maiwasang maging malungkot. Tao rin naman ako, no? Nasasaktan din at may mga emosyong nararamdaman. Normal lang naman ang mga yun eh. Lalo na siguro kapag walang makausap. Napatingin siya sa driver nang mag-red light na. Ikaw, kuya, hindi ba't mag-isa ka lang din sa buhay? Malungkot ka ba o masaya? Kasi tinanong mo ko. Siguro naman pwede rin kitang tanongin, di ba? Napatawa naman ang driver. Hindi naman ako malungkot. Sa totoo nga lang, masaya ako eh. Kasi kahit pa mag-isa lang ako sa bahay, binibisita naman ako ng mga kaibigan ko. May kaibigan akong kaparehong-kapareho ko na wala din naman pamilya. At saka, hindi pa rin naghahanap ng asawa. Yung isa naman, may nililigawan, pero hindi niya alam kung sasagutin ba siya. Natatawang pagkukwento sa kanya ng driver, sa kanito muling pinaandar ang jeep. Mabuti naman pala kung ganun. At least hindi boring ang buhay mo. Mabuti rin na may mga kaibigan ka. Ipakilala mo kaya ako sa kanila. Total ay paulit-ulit naman akong tinatanong kung kailan ako mag-aasawa. Ipakilala mo na lang ako sa isa sa mga kaibigan mo. Pagbibiro niya sa binata, na tila hindi nito nagustuhan. Nilingon siya nito at pinagtaasan ng kilay. At ba't ko naman gagawin yun? Ang dahilan kung bakit hindi pa nila nakikita ang asawa nila, dahil sa pagiging maloko nila mga lalaki. Hindi ka bagay sa kahit sino sa mga yon. Kahit engineer, chef, at businessman pa ang mga yon, hindi ka bagay sa kanila. Tila galit na sagot sa kanya ng driver na ipinagtaka niya.
Engineer? Chef? At businessman ang kaibigan mo, kuya? Seryoso ka ba talaga? O nagbibiro ka lang? At ba't naman ako hindi bagay sa kanila? Kanino pala ako bagay kung ganun? Tanong niya rito at pinanliitan nito ng mga mata. Ngayon niya lang napagtanto na tila pamilyar sa kanyang driver. Oo, may mga kaibigan akong ganun. Mahirap mang paniwalaan pero ganun talaga ang trabaho nila. At hindi ka talaga bagay sa kanila. Dahil alam mo kung kanino ka bagay? Mas bagay ka sa isang architect, ma'am. Architect na lang ang piliin mo. Tila nangungumbinsing sagot sa kanya ng driver na mas pinagtaka niya. Bakit ko naman pipiliin ng architect kung wala ka naman binanggit na architect sa mga kaibigan mo? Tanong niya, ngunit napairap lamang ito na bahagya niya ikinagulat. Aba, iniirapan ako nito? Aniya sa kanyang isipan. Iniwas niya ang tingin sa driver at tumingin na lamang sa labas. Nang malapit na siya sa kanyang bababaan, saka lamang siya nagsalita, kahit patila parehong masama ang loob nila sa isa't isa, sa hindi malamang dahilan. Pakibaba na lang ako doon kuya sa may kanto na yon, na may nagtitinda ng barbecue. Ani Hira sa binata, kaya ito naman ang ginawa ng driver. Napansin niyang siya na lang pala ang naiwang pasahero ng jeep. Nagtaka siya nang hindi kaagad umalis ang jeep kahit pa nakababa na siya. Nasa kanya rin ang tingin ng driver at doon niya lamang napansin ang mga mata nitong tila kilalang kilala niya talaga sa sobrang pamilyar. Ano pang ginagawa mo rito? Umalis ka na kuya. Hindi mo na ako kailangang bantayan. Siguro stalker talaga kita, no? Saad niya, kaya napairap ang binata na siyang nagpagulat sa kanya. Hindi mo ako stalker, ma'am. Hinihintay ko lang na maglakad ka na. Sira yung ilaw na yon, kaya masyadong madilim. Hindi ligtas kung maglalakad ka na mag-isa kaya hinihintay kita makaalis. Paliwanag sa kanya ng driver, kaya naman nahihiya siyang napatango. Hindi mo naman kailangan pang gawin yon. At isa pa sanay na ako dito kaya sige na, umalis ka na. May mga nagtitinda naman doon na madadaanan ko kaya ligtas ako. Salamat din. Matapos sabihin ng mga yon, saka na siya naglakad patungo sa kanyang apartment na tinutuluyan. Sarado na ang gate na makarating siya. Ngunit, iniwan naman bukas ang ilaw sa labas, kaya naman maliwanag. Pumasok siya at kaagad na nilak ang gate, sa kanya binuksan ang pintuan ng kanyang apartment. Maliwanag ang loob ng apartment niya dahil sa kulay puting pintura nito. Malinis din na buong paligid. Ang working area niya ay nasa sala banda. May isang sofa roon at glass table kung saan siya madalas magtrabaho. Malaki ang apartment niyang ito. Ngunit iisa lang ang kwarto na malawak at malaki rin. Tao po, Ate Hira, nandyan ka na ba sa loob? Pagtawag ng isang boses ng babae galing sa labas. Mabilis na binuksan ng dalaga ang pintuan ng kanyang apartment. Oh, Stacy, gabi na. Bakit kumakatok ka pa ng ganitong oras? Kailangan mo ba ulit ng tulong sa math assignment mo? Tanong niya sa anak ng may-ari ng apartment na tinutuluyan niya. High school na kasi ito. Kung minsan, kapag nahihirapan ito sa mga math assignments, ay sa kanya lumalapit at nagpapaturo. Kaya naman, naging malapit sila ng bata sa isa't isa. Wala naman po Ate Hira, pero may nag-iwan po kasi ng package kanina para daw sa inyo po. Wala po nakalagay na pangalan kung kanino nang galing, kaya hindi rin namin alam kung saan siya galing. Anang bata sa kanya, saka iniabot ang isang karton. Sigurado ka bang para sa akin yan? Sa pagkakatanda ka wala naman akong order o binili online, baka mali lang yan. Hindi Ate Hira, sa inyo po kasi nakapangalan, kaya sigurado po ako sa inyo talaga to. Sagot ni Stacy kaya naman tumango na lamang siya. Nagpaalam at nagpasalamat muna siya sa bata, sa kanya isinarado ang kanyang pintuan at inilapag sa glass table sa sala ang sinasabing package daw niya. Medyo mabigat yun at halatang maingat ang pagkakabalot dahil sa dami ng tape nun. Ano na naman ba to? Pangalawa na to ngayong buwan. Ani Hira habang pinagmamasdan at sinimulang buksan ang package.
Noong nakaraang linggo, nakatanggap din siya ng package. Isang sapatos yun na branded at mamahalin na hindi niya alam kung kanino nanggaling. May kasama pa yung relo at damit. Ngayon naman, ano kaya laman ng package na to? Baka rice cooker na. Ano bang trip ng mga taong nagpapadala nito? At rice cooker naman ang naisip niya ibigay sa akin. Yun na nasa isip ko. Tapos yun nga din talaga yung nakita ko. Inis niyang tanong, saka inilabas sa karton ng rice cooker. May sulat sa loob nun na isang pink envelope at pink na papel din ang pinagsulatan nito. Katulad ito nang nakita niyang sulat na nasa isang karton sa mga gamit niya kanina nang paalis na siya ng eskwelahan. Dear Hira, sana magustuhan mo ang regalo kong ito para sa'yo. Wala na kasi ako maisip eh. May kaibigan nagsabi sa akin na nasira raw ang rice cooker mo kaya naisip kong ito na lang ibigay kong regalo sa'yo. Belated happy birthday, Hira. Nagmamahal, Mr. Architect. Nang muli niyang mabasa ang Mr. Architect, bumalik niya sa isip niya ang sinabi ng jeepney driver na ang piliin niyang mahalin o magustuhan ay isang architect. Tila tumutugma ang lahat sa kanyang isipan. Ngunit nais niya munang masiguro yun. Paano kung iisa lang si Kuya Driver at mga nagpadala nito? Pero paano niya ako magugustuhan kung hindi niya naman ako kilala? At sandali nga, posible kayang yun ang college best friend ko noon? Pero ang sabi nila nasa ibang bansa na raw siya eh. Wala sa sariling wika ng dalaga at bigla na lamang napailing at napabuntong hininga. Bahala na, baka malakas namang trip ang taong gumagawa nito. Aniya pa sa sarili, saka akmang ililigpit na sana ang rice cooker nang maalala niyang hindi pa pala siya nakakapagsaing. Sumakto rin talaga. Salamat sa rice cooker. Natatawang Aniya. Kinabukasan, maaga siyang gumising. May meeting kasi sila ngayon sa eskwelahan. Pagkatapos ng meeting, dumiretso siya sa unang klase niya ngayong araw. At pagkatapos ng lahat ng klaseng tuturuan niya, mamimili naman siya ng groceries niya dahil naubusan na siya ng stock sa bahay. At katulad ng araw-araw niyang ginagawa, naghintay na naman siya sa kanto nila ng masasakyan na jeep. Sumakto at may isang jeep kaagad na huminto. Balak niya sanang sa harap sumakay, ngunit na makita niya may dalawang lalaki na nakaupo doon, sa loob na lamang siya sumakay. Isa na lang pala ang bakanting pwesto, kaya mabutit nakaabot pa siya. Bayad po, paabot na lang po, salamat. Aniya sa katabi niyang pasahero dahil medyo malayo ang pwesto niya sa driver. Kinuha niya ang cellphone para i-check ang oras at gano'n na lang ang pagtataka nang ibinalik ng kanyang katabi ang bayad. Bakit ate, kulang ba? Libre pamasahe mo, ma'am. Happy Teacher's Day. Bati sa kanya ng isa sa dalawang lalaki na nakaupo sa harap na katabi ng upuan ng driver. Nang marinig niya ang sinabi nito, muli niyang naalala ang driver na nang libre rin sa kanya ng pamasahe kagabi. Ganoon na ganoon din kasi ang sinabi nito, kaya siya nakalibre ng pamasahe. Sige po, salamat kuya. Sagot niya sa lalaki kaya naman ngumiti lang ito at tumango sa kanya. Hindi niya na lamang pinansin pa yon at itinuon na lang ang atensyon sa mga nadaraanan ng jeep. Mabilis siyang pumara nang makita niyang nasa eskwelahan na siya. Nagmamadali siyang pumasok sa loob ng gate nang makita niyang malapit na siyang malate sa meeting niya. Ngunit, sakto namang pagpasok ni Hira sa bakanting classroom kung saan gaganapin ang meeting nila, ay hindi pa naman ito nagsisimula. Pilit niya munang inalis sa kanyang isipan ang mga nangyari kanina sa jeep. Ngunit bumalik ang mga yon nang pagpunta niya sa faculty, ay may nakita na naman siyang isang kulay pink na box, ngunit hindi lang sulat ang laman nun. May laman din yung kwintas na sobrang pamilyar sa kanya. May kasama rin yung panyo kung saan nakaborda ang pangalan niya. Ma'am, nakita niyo ba kung sino ang naglalagay ng mga ganitong box dito sa opisina ko? Kahapon kasi may natanggap akong ganito eh. Aniya sa isang kasamang guro sa faculty, ngunit nagkibit-balikat lang naman ito. Wala naman ako napapansin. O wala din ako nakitang pumasok dito at lumapit sa table mo, ma'am. Pagdating ko kanina, napansin ko na rin talagang nandyan na yan.
Baka naman may secret admirer kang teacher din dito. Pagbibiro ng kanyang kasamahan, kaya napailing siya at napatawa. Imposibleng teacher ang secret admirer ko, ma'am. Iba kasi ang nakalagay sa sulat na natatanggap ko eh. Architect yata siya? Sagot niya, kaya bigla namang lumapit sa kanya ang co-teacher niya. Hindi ba naikwento mo na may kaibigan kang architect? Baka siya talaga naglalagay niyan at nagbibigay ng mga yan para sa'yo, ma'am. Umiling-iling naman siya sa kasamahan. Imposible ang bagay na yan, ma'am. Ang pagkakaalala ko, tumuloy siya sa ibang bansa. Dahil doon niya gusto magtrabaho. Hindi ko na nga rin maalala kung ano itsura niya eh. Ang tagal na rin kasi nung huli ko siyang nakita. Paliwanag niya, kaya naman napatangu-tangu ito. Nagtuloy-tuloy pa ang ganon na nakakatanggap siya ng kung ano-ano at mga love letters na galing sa Mr. Architect na nasa sulat. Hindi niya magawang itapon ang mga sulat na yon, lalo na ang kwintas at panyo na nakuha niya. Ngunit hindi lamang yon ang bumabagabag sa kanyang isipan. Nagtataka rin siya kung bakit tuwing uuwi at papasok siya, laging libre ang pamasahe niya. Ang una niya palaging tinitignan ay ang kulay ng jeep dahil baka yun ang jeep na nasakyan din niya noon, kung saan nilibre siya ng pamasahe. Pero ang pinagtataka niya, iba naman ang kulay ng mga jeep. Iba-iba ito sa araw-araw na ginagawa ng Diyos. Ngunit, pare-pareho naman siyang nalilibre ng pamasahe. Hindi niya rin naman makita ang mukha ng driver dahil palaging may nauuna sa kanya umupo sa harap. Libre ang pamasahe mo, ma'am, sabi ng driver. Anang katabi ng dalaga sa jeep nang muli nito ibinalik ang bayad. Napailing na lamang siya at bumuntong hininga, saka sinubukan tignan kung sinong driver. Hindi pa rin niya yun maayos na makita dahil sa mga taong nasa loob ng jeep. Nasa bandang dulo kasi siya, kaya nahihirapan siyang aninagin na mukha nito. At medyo malabo rin ang mata niya, kaya mas lalong hindi niya makita. Pilit man niyang hindi pansinin ang mga nangyayari, hindi iyon mawala sa kanyang isipan. Lalo na nang makatanggap siya ng text sa isang unknown number. At sinabing pumunta siya sa dating universidad na pinag-aralan niya. Hindi naman sana siya pupunta doon. Ngunit mabasa niyang pupunta rin ang taong nagpapadala sa kanya ng mga sulat at kung ano-ano mga regalo, ginawa nga niya. San ba dito? Tanong niya sa kanyang sarili, habang inililibot ang paningin sa paligid. Ngayon ang araw na makikilala na niya ang lalaking nagpapadala sa kanya ng sulat. May isang matayog at malaking puno na kumuha sa kanyang atensyon. May isang bench sa ilalim nun, kaya naisip niyang doon muna pumunta at maupo. Mula roon ay matatanaw ang lawak ng universidad na kanyang pinag-aralan noon, kung saan niya nakilala ang unang lalaki na kanyang nagustuhan at naging kaibigan. Habang nakaupo, hindi niya maiwasang mapangiti at maalala ang nakaraan, kung saan sila unang nagkakilala ng kaibigan niya ngayon ay hindi niya na alam kung nasang bansa na nga ba. Sorry miss. Anang isang lalaki, nang aksidente siya nitong mabangga dahil sa pagmamadali na tumakbo, isang araw, habang naglalakad siya at nag-iikot sa universidad kung saan siya pumasa. Nasaktan ka ba? Tulungan na kita. Anang binata at tinulungan siyang pulutin ng ilan sa mga gamit niyang nahulog. Salamat, mauuna na ako. Paalam niya nang maramdaman niya ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Papalayo na siya nang muli siyang tawagin ng lalaki. Miss, sandali! Nagmamadali ang binata na lumapit sa kanya. Bago ka ba rito? Tanong nito kaya nahihiya siyang tumangutango. Kaya pala medyo hindi ka pamilyar. Gusto mo i-tour kita? Offer pa nito sa kanya, kaya napakurap-kurap siya. Tour? Pwede ba yun? Nagtataka niyang tanong. Nakaagad namang tinanguan ng binata. Pwede yun. Halika, titutur kita. Doon nagsimula ang pagiging close nila ng binata. Nalaman niyang architecture student pala ito at mas nauna ng 1 taon sa kanya. Kaya naman 1 taon ang tanda at pagitan nila sa isa't isa. Tuwing lunchtime at vacant time, nagkikita sila
At kapag magkasabay lang din sila nag-aaral, doon lang sila nagkakaroon ng pagkakataong magkwentuhan. Hindi ba mahirap mag-drawing? Diyan ako mahina eh. Ani Hira kay Aidan. Ang kaibigan niya kung saan may lihim din siyang pagtingin. Umiling ito sa kanya. Hilig ko na to mula pagkabata. Habi kong baga. Kaya hindi na ako nahihirapan ngayon. Mas nahihirapan pa ako sa math namin sa architecture kaysa sa drawing ng mga bahay at kung ano-ano pang design. Saan ka magtatrabaho pagkatapos mong gumraduate? Malaki ang sahod mo niyan. Kapag nakapili ka ng magandang kumpanya at isa pa, magaling ka naman eh. Kaya panigurado makakapasok ka sa ganun. Dagdag pa niya, kaya napaangat ang tingin sa kanya ng kaibigan. Tungkol pala dyan, may isang nag-offer sa akin na sa kanila na nanda ako magtrabaho. Malaki ang sahod na offer nila sa akin. Ang problema ko nga lang ay sa ibang bansa ang kumpanyang yon. Wika ni Aidan dahilan ng pagkawala ng ngiti sa kanyang labi. Kahit nagulat at nakaramdam ng lungkot, nagawa pa rin niyang umiti. Oh, gano'n naman pala. Mas mabuti magtrabaho ka sa ibang bansa. Malaki ang sahod at isa pa, paniguradong mas magiging maganda ang buhay mo at buhay na magiging pamilya mo doon. Kaya mabuting ituloy mo na yun. Saad niya, ngunit napatitig lamang sa kanyang kaibigan at napabuntong hininga. Paano ka naman kung ganun, Hira? Iiwan kita rito mag-isa? Pareho na nga tayo mag-isa na lang sa buhay. Pagkatapos iiwan pa kita. Umiiling-iling na saad nito, kaya tipid siyang napangiti. Ano ka ba naman? Iniisip mo pa rin bang mamomroblema ulit ako sa pamasahe kapag kulang ang pera ko? Huwag ka na mag-alala, kaya ko na ang sarili ko, Aidan. Pwede akong humanap ng ibang mga part-time jobs dyan. Kaya ko namang isabay ang pag-aaral ko sa pagtatrabaho. Isa pa, huling taon ko na rin naman sa koleyo, kaya wala na akong kailangan pang isipin masyado kapag naging lisensyado na ako. Paliwanag niya sa kaibigan, ngunit umiling pa rin ito sa kanya. I can't leave you alone. Marami namang kumpanya dito sa bansa na pwede kong pasukan. Hindi ko na kailangan tanggapin pa ang offer na yun sa ibang bansa at isa pa, masyado rin yung malayo kaya mabuti pang dito na lang ako para na rin nababantayan kita. At nasa tabi mo ako kapag kailangan mo ng tulong. Napasimangot naman siya dito. Pakiramdam niya, nagiging sagabal siya sa magandang hinaharap ng kanyang kaibigan. Oo, alam ni Hira sa kanyang sarili na may parte sa kanya na hindi gustong mapalayo ang kaibigan niya. Ngunit kapag naiisip niya naman na para yun sa ikabubuti ng binata, pinipili na lamang niya maging masaya at suportahan ito. Aidan, buong buhay ko sanay na akong mag-isa. Sanay na akong gawin ang mga bagay na ako lang at walang tulong ng iba. Kung para rin naman sa magandang buhay na naghihintay sa'yo, yung trabahong yan sa ibang bansa, handa akong suportahan ka. Mas mabuting ituloy at tanggapin mo na lang yun dahil para rin naman yun sa ikabubuti mo. Kapag kumita ka ng malaki at nakaipon ka na, edi subukan mo magpatayo ng sarili mong kumpanya. Pangungumbinsi niya pa dito. Nakita niya sa mga mata nito na ayaw nito umalis at ganun din naman siya. Ayaw niyang umalis ng binata dahil ayaw rin niyang mapalayo dito. Ngunit, mas gugustuhin niya pang mapalayo ito kung para naman yun sa ikabubuti at ikagaganda ng buhay nito. At ayaw ni Hira na maging hadlang sa pangarap ng kanyang kaibigan. Tila biglang bumalik sa kanyang sarili ang dalaga na makarinig siya ng pagtikim sa kanyang likuran. Bumalik din bigla sa alaala niya ang itsura ng lalaking una niya nagustuhan at minahal. Dahan-dahan siyang lumingon sa kung sino man nasa likod niya. Aidan? Mahinang sambit niya sa pangalan ng kanyang dating kaibigan. Akala ko, aabutin pa ng taon bago mo ako makilala. Magtatampo na sana ako sa iyo eh. Pagbibiro nito kaya naman napatawa siya. Ang tagal mo ako nakilala. Samantalang, ang tagal mo ring nakatitig sa mukha ko. Nung nagmamaneho ako ng jeep at nasa tabi kita. Dagdag pa nito kaya napangiti na lamang siya. Naglakad ito palapit sa kanya at umupo sa bakanting pwesto ng bench. Tinanggap ko yung offer sa akin sa ibang bansa. Katulad ng gusto mo, nagtrabaho ako doon na 1 taon. Oo, tama ka nga. Malaki ang naging sahod ko. Umabot din ng milyon ang naipon ko. Naging sunod-sunod din ang promotions ko.
Pero habang nandun ako, hindi ko alam. Parang may kulang sa akin. May kung anong puwang dito sa puso ko na hindi ko maintindihan. Saad ni Aidan kaya naman tumangulang muna siya at hinayaan itong magkwento. Araw-araw kitang iniisip kung kumusta ka na ba? Kung nakapasa ka ba sa licensure exam mo? Kung nagsimula ka na ba magturo? Kung masaya ka ba o malungkot? At kung sinong nasa tabi mo kapag kailangan mo ng tulong. Napalingon siya rito at napatitig sa mukha nito. Napansin niya ang ilang mga pagbabago. Tumangka dito lalo, hindi tulad ng kuleyo, palamang sila. Mas lumaki rin ang pangangatawan nito. Halata ring puro mamahalin ang gamit nito. Nag-resign ako sa trabaho ko sa kumpanyang yon. Katulad ng sinabi mo, nung nakaipon ako, naisip ko magtayo ng sarili kong kumpanya. Dahil gusto kong kapag nakita tayo ulit, may napatunayan na ako at kaya ko na ibigay ang buhay na nararapat para sa'yo. Hindi niya maiwasang mapangiti nang marinig ang mga salitang yon. Hindi niya akalaing kasama pala siya sa mga plano ng binata. Sa loob ng 1 taon at 5 buwan, wala akong ginawa kundi magtrabaho. Kahit mga social media accounts ko, dinilit ko. Iniwan ko lang ang number ko sa mga kaibigan ko maliban sa'yo. Hindi ko nagawang iwan sa'yo ang numero ko dahil ayaw ko ring malaman ng kahit ano tungkol sa'yo. Dahil kapag ginawa ko yun baka, hindi na ako umalis. At alam ko rin namang ayaw mo yung tanggapin. Nagtago ka pa nun sa akin kaya hindi kita makita. Ni hindi ko rin alam kung saan ka ba hahanapin. Bahagya pa itong natawa ngunit naramdaman niya ang bahagyang pananakit ng kanyang dibdib. Naaalala niya ang mga araw na kailangan niyang hindi ito pansinin. Nasaktan ako nun. Oo, inaamin ko. Nasaktan ako dahil iniwasan mo ako. Dahil hindi man lang kita nakita kahit nung pag-alis ko. Mabigat ang loob ko nun. Naisip ko ngang umatras at bumaba ng eroplano para hanapin ka at balikan ka. Pero pinigilan ko ang sarili ko at inisip ko na lang na ang gagawin ko ay hindi lang para sa akin kundi para na rin sa'yo. Hindi niya magagawang itanggi na nasaktan din siya nung hindi siya nagpakita sa binata nung paalis na ito. Ginawa niya ang lahat para hindi sila magkita. Dahil alam niya sa kanyang sarili na sa oras na magkita sila, mahihirapan lamang siyang bitawan ng binata. Alam niyang mahihirapan lamang din ito, kaya pinili niyang hindi magpakita. Kasama ka sa lahat ng plano ko. Ikaw ang nasa isip ko habang nagtatrabaho. Dahil ang gusto ko ibigay ang buhay na nais mo noon pa. Alam ko naging mahirap sa iyong lahat. Alam kong naging mabigat din ang lahat. Kapag namumroblema ka sa pamasahe mo ng college pa lang tayo, sinasadya ko na magtabi ng extra na pera para sa'yo. Dahil ayaw ko naglalakad ka. Dahil natatakot ako. At di naman sigurado kung ligtas ka ba makakarating sa tinutuluyan mo. Namuo ang luha sa kanyang mga mata at napalunok. Hindi niya alam kung bakit tila pabigat ang kanyang nararamdaman. Halos araw-araw kong tinatawagan ng mga kaibigan ko na iwan dito para tanungin sila kung kamusta ka na. Nung nalaman ko pumasa ka sa licensure exam mo, nilibre ko lahat ng mga katrabaho ko sa sobrang saya dahil sa wakas natupad mo na yung pangarap mo. Kaya naisip kong tuparin din ang pangarap ko. At tuparin din ang isa sa mga pangarap mo. Alam kong pamasahe palagi ang problema mo tuwing papasok ka. At uuwi nun. Kaya tinupad ko na ang isa pang hiling mo na maging libre ang pamasahe mo sa jeep. Alam ko hindi mo na ako makikilala dahil sa mga pagbabago na ilang bagay sa itsura ko. At alam ko rin sinubukan mo ng kalimutan talaga ako. Alam ko naman lahat ng yun, Hira. Pero mas alam kong hindi ko kayang kalimutan ang puso mo. Alam kong kaya mong kalimutan ang itsura ko pero hindi ako makakalimutan ang puso mo. Puno ng kasiguraduhan ng boses ng binata. Naisip ko magpanggap na jeepney driver para maihatid sundo kita at matupad ang hiling mo nun na maging libre ang pamasahe mo sa jeep. Inalam ko sa mga kaibigan ko kung saan ka nagtuturo. Kinaibigan ko rin na isa sa mga teachers na
kasama mo para lang maibigay sa'yo ang mga regalo at sulat ko. Dahil kahit pa alam kong may napatunayan na ako, parang nararamdaman ko na hindi pa rin ako nararapat sa'yo. Umiling siya sa mga sinabing yun ng binata bilang hindi pagsang-ayon. Para sa kanya, sapat na ang mga ginagawa nito para masabing nararapat ito para sa kanya. Lahat ng hirap at pagod nito ay higit pa sa sapat para maging nararapat ito para sa kanya. Pero ngayon sigurado na ako nararapat na ako para sa'yo. Sigurado na akong wala ibang nababagay sa'yo kundi ako, na si Mr. Architect mo. Hira, napakatagal kong hinintay ang pagkakataong ito na makasama ka. Napakatagal kong hinintay na muli kita makita. At ngayon nandito ka na, isa lang ang tanong ko sa'yo. Handa ka bang pakasalan ako? Maluha-luha siyang tumangu-tango rito. Aidan, hindi ko alam ang sasabihin ko. Pero kapag tinanggihan ko to, alam kong pagsisisihan ko. Kaya oo, papakasalan kita. Lumuluhan niyang sagot. Sa kanya naramdaman ang pagsuot ng singsing sa kanyang daliri. Mabilis siyang niyakap ng binata at agad niya yung sinuklian. Hindi na niya nagawang pigilan ng sunod-sunod na pagtulo ng kanyang luha. Lahat ng bigat na kanina'y naramdaman niya, unti-unti na ring nawawala. Lalo pa at tuluyan na rin niyang nasabi ang kanyang mga nais sabihin sa binata noon pa man. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako kung sinubukan ko lumayo sa'yo. Kung sinubukan kong iwasan ko nung paalis ka na. Yun na lang kasi naiisip kong paraan para lang tumuloy ka sa pag-alis mo eh. Pakaramdam ko noon, ako yung naghihadlang at sagabal sa buhay mo. Kasi magandang kinabukasan yung naghihintay sa'yo eh. Kaya ako umiwas. Kaya ako lumayo. At nagtago dahil gusto ko maging maganda ang buhay mo at matupad mo yung mga pangarap mo. Panimulang paliwanag niya habang umiiyak. Bigat din sa akin lahat. Ayaw ko ring umalis ka. Ayaw ko ring lumayo ka dahil hindi ko rin naman kaya eh. Kasi mahal na mahal din kita. Pero mas pinili ko ipagtulakad ka palayo dahil alam kong yun ang mas makabubuti para sa'yo. At para sa maging pamilya mo at buhay mo. Ayokong hadlangan na magandang buhay na naghihintay sa'yo. But I just want you to know that despite all that, mahal kita, Aidan. Mahal na mahal kita. Kaya ang sakit sa akin noong mga panahon na yun. Sana mapatawad mo ko. Iniisip ko rin naman nun kung nasan ka na. Ginawa ko ang lahat para makalimutan ka. Pero kilalang kilala ka ng puso ko eh. Tama ka, nakalimutan ko yung itsura mo. Pero kilala ka ng puso ko. Tatanggapin ko kung magagalit ka sa akin. Tatanggapin ko kung may sama ka ng loob dahil alam ko sobra-sobra yung sakit na naibigay ko sa'yo. Alam ko naging dahilan ako ng sama ng loob dyan sa puso mo. Pero nagpapasalamat ako, Aidan. Nagpapasalamat ako dahil sa kabila ng lahat na nangyari, nagawa mo pa rin akong piliin. Nagawa mo pa rin akong tanggapin at mahalin. Umiling-iling sa kanya ang binata at ngumiti. Pinunasan din ito ang luha niya sa pisngi. Hindi ako galit sa'yo. At mas lalong wala rin akong sama ng loob sa'yo. Lahat ng ginawa mo noon naintindihan ko. Alam ko nagawa mo lang ang mga yon dahil gusto mo akong tulungan. Kalimutan na natin na nangyari noon, Hira. Ituon na lang natin ang atensyon natin sa ngayon. Dahil simula ngayon hindi na tayo magkakahiwalay pa. Lumipas ang ilang mga buwan, naging abala sila sa paghahanda sa kanilang kasal. Isa iyong private wedding at tanging malalapit na kaibigan lamang ang kanilang inimbita. Private wedding yung sa resort na pagmamay-ari ng kaibigan ni Aidan. Kabado ka ba, pre? Feeling ko may iiyak ka na naman eh. Pang-aasar kay Aidan na isa sa mga kaibigan niyang si Dwayne. Para namang hindi ka umiyak nun sa kasal niyo ng asawa mo ah. Balik niyang pang-aasar dito kaya napatawa ang iba nilang kaibigan. Lahat naman kayo umiyak. Wala namang hindi. Kaya hindi na natin kailangan pa mag-asaran. Patas na tayo lahat dito. Kung may bagay ka mang dapat paghandaan, yun ang pagbubuntis ng asawa mo.
Yun ang mahirap niyan kapag madaling araw, tas ginising ka niya para magpabili ng kung ano-anong pagkain dahil nagugutom siya. Naku, ako na nagsasabi sa'yo, mahihirapan ka dun, pre. Lalo na kapag biglang umiyak habang nanonood ng palabas. Malala. Mahirap, pre. Kaya yun ang dapat mong paghandaan. Pagpapaalala sa kanya ni Gideon. Pero ang pinakamahirap na parte kapag nagbuntis ang asawa mo, yung kapag labor niya. Yun na siguro ang pinakamasakit na bagay na mararamdaman nila sa buong buhay nila. Kahit ako naiyak nung mag-labor ang asawa ko eh. Paulit-ulit siya nagdasal at di tumigil sa pakikipag-usap. Dun sa anak namin na nasa loob ng tiyan niya. Kasi sobrang sakit na. Saad naman ni Jethro? Oo, pre. Marami ka pang kailangan paghandaan. Kapag magkakaroon na kayo ng anak, lalo na rin yung pagiging mainitin ng ulo niya. Magugulat ka na lang, bigla na lang magtatampo sa'yo ang asawa mo. At di ka papansinin. O di kaya maiinis sa'yo kahit di mo naman inaano. Dagdag pa ni Gideon. Pero lahat naman yon worth it kapag lumabas na ang anak nyo. Para sa akin, pinakamasayang araw ng buhay ko bukod pa sa makilala ko ang asawa ko noong mabuhat ko ang anak namin. Tigilan nyo ako sa pag-uusap nyo tungkol sa mga asawa nyo. Hindi kami makarelate dito. Reklamo ng 3 pa nilang kaibigan na wala pa mga asawa. Kung hindi ba naman kayo mga loko-loko sa buhay, di sana may asawa na rin kayo ngayon. Ewan ko ba sa inyo, pinili nyo maging playboy, wala naman tayo magagawa niyan. Kibit balikat na sagot ni Jethro. Kaya sabay-sabay na sinamaan ng mga ito ng tingin si Jethro. Manahimik ka nga dyan. Hindi ba sabi mo, ayaw mo sa mapapangasawa mo nun dahil spoiled siya? Ba't ngayon? Kung makapagbigay ka ng advice kay Aida, nakala mo expert ka na sa buhay may asawa. Pang-aasar ng 3 kay Jethro. Tama na ang asaran, malapit na magsimula ang kasal, basta tandaan mo lang pre. Sobrang saya namin para sa'yo dahil sa wakas, di mo na kailangang umiyak habang binubuo ang disenyo ng pangarap mong bahay para sa inyo ng asawa mo. Pagbibiro pa sa kanya ni Dwayne, kaya napailing na lamang siya. Thank you. Kundi dahil siguro sa inyo, baka hanggang ngayon nagtatago pa rin ako. At hinihintay na mapansin niya ako. Pasasalamat niya sa mga ito. Kaya pare-pareho itong umiti sa kanya. Mamaya na ang iyakan, kasalan muna. Nagtawanan sila saka nagtungo kung saan gaganapin ang kasal. Hapon na, malakas ang ihip ng hangin at hindi na gaanong mainit ang sikat ng araw. Iilan lang ang kanilang mga bisita. Sumasabay sa hampas ng alon ng ihip ng hangin. Nagkukulay kahil na ang kalangitan dahil sa nagbabadyang palubog na araw. Isang napakagandang tanawin para sa isang napaka-espesyal na araw. Ang ganda niya. Bulong ni Aidan sa sarili na makita si Hira na naglalakad. Nakasuot si Hira ng isang simpleng white dress. Nakatali ang mahaba nitong buhok at nakaipit sa likod nun ang kulay puting belo. May hawak itong maliit na bouquet ng bulaklak, isang simpleng puting sandals lang din ang suot, at ang kanilang engagement ring. May ngiti ito sa labi habang naglalakad palapit sa kanya. You're so beautiful. Wala sa sariling sambit ni Aidan, nang tuluyan na makalapit at nakatayo sa harapan niya si Hira. Bahagyang natawa si Hira. Ang gwapo mo rin, pero mamaya na ang compliments, kasal muna. Nagsimula na ang seremonya ng kasal. Wala silang ibang maramdaman maliban sa saya at pagkakontento dahil sa wakas, nakabalik na sila sa piling ng isa't isa. Wala nang pagtatago ng nararamdaman at wala nang pagtulo pa ng mga luha na galing sa lungkot. Ang bawat luha na ngayon sa mga mata nila ay papatak dahil nasasaya. Aidan, I actually wanted to make this wedding vow long since I have lots of things on my mind that I want to tell you, but I decided not to make this long, and we'll just tell you those things later. Panimula ni Hira, at bumuntong hininga ito. Buong akala ko noon habang buhay na ako mag-iisa. Ni hindi ko alam kung bakit parang walang kulay ang buhay ko. I feel so lonely and sad. Hanggang isang araw, nagkabanggaan tayo. Nung unang beses ko makasalubong ang tingin ng mga mata mo, pinili kong umiwas dahil alam kong nahulog na agad ako ng mga oras na yon.
Pero natakot ako, Aidan. Natakot ako na baka wala akong pag-asa kaya pinili kong itago ang nararamdaman ko. Pero ngayon, sa harap ng mga malalapit na tao sa buhay nating dalawa, hindi ko na itatago pa ang nararamdaman ko. Mahal na mahal kita. Higit pa sa alam mo at higit pa sa inaakala mo. Aidan, ikaw ang nagbigay ng kulay sa buhay ko. Nang saya sa tahimik kong mundo kaya ngayon nandito ako sa harap mo at handang pakasalan ka. Mahal na mahal kita. At sa hirap at ginhawa sasamahan kita. Ikaw lang palagi. Ikaw lang habang buhay. Hira, katulad mo, ikaw rin ang nagbigay ng kulay sa mundo ko. Ang nagbigay ng saya sa buhay ko. Nung makita kita, sigurado na talaga akong ikaw na. Ikaw pa lang naman ang nagawang magpatibok ng puso ko ng ganon. Ikaw lang ang nagawang pasayahin ako. Kahit pa mabigat ang lahat sa akin. Ikaw ang nandyan nung nahihirapan ako. At sa lahat ng oras ay sinamahan mo ko. Hira, hindi sapat ang salitang salamat para ipaalam sa'yo kung gaano ako kasaya. At nagpapasalamat na dumating ka sa buhay ko. Wala siguro ako ngayon kung nasan ako kung di ka dumating sa buhay ko. Bukod sa Diyos, ikaw ang sentro ng lahat ng pangarap ko. Ikaw ang naging dahilan ko, kaya ako pinagpatuloy ang pagtupad at pag-abot sa mga pangarap ko. Dahil gusto kong sa oras na magkasama na tayo, mabibigay ko na ang pangarap mong buhay. Alam kong marami kang hirap na pinagdaanan. Alam kong mabigat na problema din ang nagawa mong bitbitin nang ikaw lang at walang kasamang iba. Nung malaman ko mag-isa ka, naisip kong gusto ko tang samahan pero hindi lang pansamantala. Dahil gusto kong habang buhay na. Ang makita kang masaya at nakangiti ang nagbibigay sa akin ng lakas araw-araw. Dahil ayaw ko mawala ang ngiti mo sa labi. Dahil gusto kong sa araw-araw, wala kang ibang maramdaman kundi saya. Muli siyang huminga ng malalim. Pinilit niya ang sariling hindi na muli tumulo ang luha. Ngunit hindi niya yun nagawa dahil patuloy pa rin ang pagbagsak ng luha sa kanyang pisngi. Hira, nangangako ako sa'yo na magmula sa araw na to at hanggang sa tumanda tayo, sasamahan kita. Makakaasa kang sa hirap at ginhawa may kakapitan ka. Susuportahan kita kahit anong gustuhin at pangarapin mo. Hira, ikaw ang taong bumuo sa akin. Ikaw ang lakas sa tahanan ko. Araw-araw at habang buhay akong uuwi sa'yo. At kahit kailan hindi ako magsasawang ipaalala at sabihin sa'yo kung gaano kita kamahal. At kung gaano ka kaganda at kahalaga. 1 taon nang lumipas matapos ang kanilang kasal, nagpatuloy sa pagtuturo si Hira at naging abala naman si Aidan sa pagmamanage ng kumpanyang itinayo nito. Ngunit sinisiguro niyang tuwing weekends ay nasa asawa lamang ang oras niya at ginagawa niya ang lahat para maihatid sundo si Hira sa trabaho. At ngayon, makikilala na nila ang magiging bagong miyembro ng kanilang pamilya. What's wrong, wife? You've been crying for half an hour now. Nanaginip kasi ako. Naiiwan mo ako. Akala mo ba hindi ako nasaktan doon? Bakit mo ako iiwan, ha? Ano? Napanaginipan mo akong iiwan ka? Tingin mo ba magagawa ko yun? Hindi na nga ako agad mapakali kapag di ka sumasagot sa tawag ko. O kapag hindi kita nakikita sa tabi ko tuwing gabi at tuwing nagigising ako. Ang iwan ka pa kaya? Kalmado niyang paliwanag dito sa kamarahang pinunasan ng luha sa mga mata nito. And I think we should go to the doctor tomorrow. Naalala mo ba yung asawa ni Dwayne, mahal? O bigay ni siya. Pumunta tayo bukas sa kanya. Ipapacheck up kita. Hindi ko naman sinasabing may problema sa'yo. Pero nito mga nakaraan, masyado ka nagiging emosyonal. Kung ano-ano rin ang gusto mong kainin. Halos imposible pang mahanap yung iba kaya kung ayos lang sa'yo, pwede ba magpa-check up tayo bukas? Muli niyang saad sa asawa na kumalma na rin sa pag-iyak. Hindi ba normal na kung ano-anong gusto kong kainin? At ano naman kung emosyonal ako?
Hindi ba ako pwedeng umiyak? Siguro hihiwalayan mo na ako, ano? Napahawak na lang siya sa kanyang batok at napailing. Madalas kasing ganito si Hira noong mga nakaraang linggo. Nagbabago na lang bigla ang mood nito at kung minsan mainit ang ulo sa kanya. Kahit hindi naman siya gumagawa ng kahit anong ikagagalit nito. Ni hindi niya rin maintindihan kung bakit ano-anong gustong pagkain nito ang hinihiling pa nito sa kanya kahit madaling araw. Hindi naman ganun mahal. Gusto ko lang malaman kung may problema ba para maagapan natin. Hindi ko naman binabalak na hiwalayan ka. Hindi ko kahit kailan magagawang isipin at gawin ang bagay na yan. At isa pa, ang mga pinapakita mong sintomas parang nagsasabing buntis ka. Gusto ko lang makasiguro para mas maalagaan pa kita at mabantayan. At para rin mapaglaanan kita ng oras. Alam mo naman kung gaano ako nagiging busy, di ba? Kalmado niyang wika, kaya naman tumango ito sa kanya at yumakap. Okay, sige. Basta sasamahan mo ako bukas hanggang sa makauwi tayo, ah. At kung malaman man nating buntis ako, ayaw kong pigilan mo ako magturo. Gusto kong ituloy ang pagtuturo ko. Siguro magli-leave na lang ako pag umabot na ng 5 months. Mahal, alam ko kung gaano mo kamahal ang pagtuturo. Pero kung malalaman nating buntis ka, patawarin mo ko at hindi talaga kita hahayaang pumasok. Hindi ako mapapanatag kapag nasa malayo ka. Kaya hanggat maaari, gusto ko nasa malapit ka lang at nababantayan kita. Kung ganon, magre-resign ako? Ganon ba? Sa tingin ko naman, okay lang din para sa anak natin. Masyado ka kasing mahihirapan kung ikaw ang aalis sa trabaho. Okay, if that's what you want. Pero titignan pa natin kung anong sasabihin ng doktor sa'yo. Kung papayag naman siya magturo ka, hahayaan kita. Baka pa mag-cause ng stress yung pagiging mag-isa mo rito sa bahay. Ayoko naman mangyari yun. Saad niya kay Hira na tumango at ngumiti bago muli siyang niyakap. Nang sumapit ang kinabukasan, nagtungo nga sila sa doktor. Pareho silang kinakabahan. Dahil wala silang ideya kung anong magiging resulta. Ngunit positive man o negative ang resulta, napag-usapan nilang magiging maayos lang yun para sa kanilang dalawa. Sa 5 pregnancy test na tinake mo, lahat yun lumabas sa positive. Kahit yung ibang test na pinagawa ko, positive din ang resulta. You're 2 months pregnant, Hira. So, we'll take a look para makita nyo na ang baby nyo. Pero hindi pa ang gender, ha? Saad ng asawa ni Dwayne na siyang doktor din niya. I told you. Bulong ni Aidan kay Hira na ngayon naluluha na habang nakahiga para ma-check sa ultrasound ang magiging bagong miyembro ng kanilang pamilya. Dahil sa kaba, hinawakan niya ang kamay ni Aidan. Na tila yun na nagsisilbing lakas niya. Ramdam niyang kinakabahan din si Aidan dahil sa pagpapawis ng kamay nito. Ngunit na magsimula na ang ultrasound, naging mahigpit na ang hawak nito sa kanya. Hindi lang isang magiging anak niyo, Hira. I think it's 2, 3? Ha! Triplets, Hira, congratulations! We have 3 babies, Aidan. We have triplets, Aidan. 3 ang anak natin. Ang saya-saya ko. Umiiyak niyang saad kay Aidan, na ngayon ay umiiyak din sa kanyang tabi. Yes, wife. We have 3 babies. I love you 4. Excited na ako makita sila. Aalagaan kita ng sobra pati na rin sila. Iisip na rin tayo na magiging pangalan nila. Mamimili tayo agad ng mga gamit at susuotin nila sa oras na malaman natin ang gender nila. Magluluto ako palagi ng healthy food. Lahat ng gusto mong kainin pag-aaralan ko lutuin. Thank you, Hira. Thank you so much. Umiiyak na saad ni Aidan sa asawa nang umiti lang at tumangutango sa kanya. Lumipas ang ilang buwan, hinayaan ni Aidan na ipagpatuloy ang pagtuturo ni Hira. Ngunit pinatigil na siya nito ng pansamantala nang umabot na ng 5 buwan ang tiyan niya. Malaki na kasi yun dahil hindi lamang isang bata ang dinadala ni Hira. Aidan, na-ready mo na ba yung mga gamit natin? Malalaman na natin ang gender nila mamaya. Halika na, bilisan mo na yung pag-aayos ng gamit. Sandali lang, mahal, dinodouble check ko pa kasi. Kung nandito na ba lahat ng kailangan mo kapag nainitan ka, kapag nagutom ka, kapag nauhaw ka. Tumatawa naman si Hira na nakatingin dito. Tama na yan.
Masyado ka nang kinakabahan eh. Malalaman pa lang naman natin yung gender, no? Hindi pa ako manganganak. Maingat namang inalalayan ni Aidan ang kanyang asawa papunta sa sasakyan. Maingat ang kanyang pagmamaneho. Hindi gaanong mabilis, hindi rin gaanong mabagal. Iniingatan niya lamang ang kanyang mag-iina. Nang makarating sila ng ospital, naabutan nila doon si Alexa, ang asawa ni Dwayne. Hindi naman halatang kinakabahan ka, Aidan, ha? Oh, shut up, Alexa. Ganito rin naman si Dwayne o ikaw ang buntis last year, ah. Balik ni Aidan sa doktora, kaya natatawang na pailing na lamang ito. Nagsimula na itong i-check ang tiyan ni Hira. Sa nakikita ko, 2 lalaki dito at tig-1 babae. Wow, this is nice. Congratulations, Hira. Ani Alexa. Nagkaroon ng selebrasyon ng araw na yon, isang simpleng handaan lang, sa sobrang tuwa at saya ni Aidan sa nalamang gender ng kanilang magiging anak. Lahat ay masaya sa nalaman na gender ng anak nila. At paglipas ng ilang buwan, dumating na nga ang araw ng kanyang panganganak. Aidan, ano bang ginagawa mo? Napakatagal mo, manganganak na ako. Ani Hira sa asawa habang nakahawak sa tiyan. Paulit-ulit siyang humihinga ng malalim sa pag-asang mabawasan ang sakit na kanyang nararamdaman. Let's go, inihanda ko na yung gamit nila, baby. Bigla namang bumukas ang pintuan ng kanilang kwarto na siyang ikinagulat nila pareho. Akin na nga yan, pre. Kanina pa ako naghihintay sa sasakyan eh. Ani Jethro sa kainagawang bag kay Aidan. Thanks bro, sunod na kami. Mabilis na napakapit si Hira sa batok ng asawa habang patuloy pa rin sa paghinga ng malalim nang paulit-ulit. Gusto man niyang maiyak, tila hindi niya magawa dahil mas pinili niyang kausapin na lamang ang mga anak. Maingat siyang sinakay ni Aidan sa backseat ng kotse at si Jethro naman na nasa driver's seat. Aidan, sobrang sakit na. I can't take this anymore. Kailangan natin pumunta ng ospital. Shh! Sandali na lang ha. Hawakan mo lang ang kamay ko. Hanggang sa delivery room. Sasamahan kita, Just inhale, exhale. Breathe with me, wife. You can do this. You're the strongest woman I know. I love you so much. Inhale, exhale. Sinabayan niya ang paulit-ulit na inhale-exhale ni Aidan. Nasaktuhan pang traffic kaya pinili ni Jethro na humanap ng shortcut. At sakto namang may alam na shortcut si Dwayne kaya nakadaan din agad sila. Pakiramdam ni Hira ito na ang pinakamahabang 20 minutes ng buhay niya sa sobrang sakit na kanyang nararamdaman. Nang makapasok sila sa delivery room, saka na siya tuluyang naiyak. Nararamdaman niya ang nalalapit na paglabas ng kanyang mga anak. Hawak ni Aidan ang kamay niya. Ngunit, mas mahigpit ang hawak niya ron, lalo na magsimula na siyang sabihan ng doktor na umiri. Humanda ka talaga sa akin pagkatapos ito, Aidan. Hindi na tayo magdadagdag pa. Ayoko na mga anak, ayoko na. Yes, mahal. Yes, hindi tayo magdadagdag. Ayoko na hihirapan ka na ganito. I'm so proud of you. I love you. Okay, last one, Mrs. Konting push pa ha. Kapag sinabi kong push, push na kaagad. Kaya mo to. At nang tuluyan ng marinig ang iyak ng kanilang 3 anak, tila lahat ng sakit na nararamdaman niya, biglang naglaho, bigla na lamang nawala na parang hangin. Kuhang-kuha nila mga mata mo, mahal. Parehong-pareho kayo ng mga mata. Kamukha mo ang mga anak nating lalaki. And our baby girl? Sinong kamukha niya? She looks like me, love. But she has your eyes. It's so beautiful. Just like her mother. Mahal na mahal ko kayong 3. Maraming salamat, Hira. Maraming salamat sa lahat. Sa pagbibigay sa akin ng kasiyahan. Sa pagbibigay sa akin ng mga anak. Mahal na mahal kita. Ani Aidan. At niyakap ng marahan ng kanyang asawa at hinalikan nito sa noo. At masaya nilang pinagmasdan ang kanilang 3 anak na nakalagay sa maliit na crib na nakahanda sa tabi ng kama ni Hira. Masayang masaya si Hira dahil sa wakas natupad na ang kanyang pangarap. Ang pangarap na magkaroon ng kasama sa buhay. Ang pangarap na mapangasawa ang kanyang kaibigan. At ngayon,
Kumpleto na silang buong pamilya, kasama ang kanilang 3 anghel na siyang nagpabago sa buhay nilang dalawa. The End. Dearest friends and avid listeners, don't forget to like our videos and subscribe to our channel for more wonderful stories. Mula sa aming main channel, Randall Tagalog Love Stories, lubos po naming pinasasalamatan ang inyong suporta at pagtangkilik sa aming mga likhang istorya. Ingat po kayong lahat and have a good day everyone. Paalam!